ikaw ay nasa Amerika, bakit po lahat ng mga nangyayari sa Malacanang ay alam niya? Siyempre po may kumukumpas po sa kanya. Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Bakit tayo may kulay blue dito sa ating ito ang sign na paglalaban namin si PBBM mula sa dulo ng kanyang pamumuno. Ma'am, may tanong lang ako. Kasi sinasabi ng ibang kampo rito, ang mga nagpupunta raw dito ay mga bayaran. No, wala nga kaming tubig. Namasahe pa kami pumunta dito, kanya-kanyang pamasahe kami. Anong bayaran? Hindi kami bayaran. Hindi kami bayaran. Yan ang masasabi ko. Lahat ng mga tao dito, walang bayaran dito. Arate po ako, ma'am, kasi meron pong lumabas ngayon na parang ini-issue nila sa ating mahal na Pangulo na 2 minutes lang daw yung drug test ng ating mahal na Pangulo. Anong masasabi niyo doon? Kwentong kutsoy lang yun para lang may masabi, para lang may kwento at mapaniwalang mga tao na hindi pa namulat sa katotohanan. Wala yun. Tanga na lang ang maniniwala sa mga ganong kwento. Hindi na tayo sinaunang panahon. Nasa bagong generasyon na tayo. Namulat ng mga tao. Yun ang masasabi ko. Ewan ko bakit marami pa rin nagbubulag-bulagan sa mali. Alam na nila ang mali. Pinagtatanggol pa nila. Ma'am, tanong ko lang, what urge you para pumunta po dito bukod sa panawagan natin na si Digong ang ICC ay papasukin na? Mas gusto ko. Alam mo, pag may kasalanan ng tao, dapat harapin. Huwag natin itago. Kasi pag itago mo ang taong may kasalanan, gagawa pa yun ng mas malala pa. Tawagan nyo sa mga kababayan pa natin na mga hindi pa nagigising at patuloy po na naniniwala sa kanila. Na poon ba? Dahil nga sa mga vlogger nila talagang malalaki kagaya nila. Ay, mang na lang naniniwala sa mga ganyan. Thank you, Bayan Rick. Mga kababayan. So, ganong karami dito ngayon ang loyalista. Talagang sumusuporta yan sa ating mahal na Pangulo. Tingnan nyo po mga kababayan, no? Ayan, no? Oh, diba? Ayan, no? Total po ng active namin isa, I think 12 million po. So ngayon kung active kami sa mga ganito, mababa na po ang 5 milyon sa amin na supporters ni BBM. So ano pong masasabi natin about sa ating pinunta dito na kailangan ba papasukin na ang ICC sa Pilipinas o ano bang ibig sabihin natin ng ating ICC? Ito ba makakatulong sa ating bansa or magkakaroon ng kaliwanagan sa mga nangyari nung the past administrasyon? Yun ang masasabi ko about dun sa dating administrasyon natin kay ex-President Duterte po. Nasa 6,000 people killed po ang nangyari dun sa EJK niya. Ngayon, ang masasabi ko, kailangan ng hustisya. Dapat nga ang ICC mula pa noon ay dapat pinasok na tayo. Dahil ngayon, ang mga nadamay at walang kamalay-malay na namatay ay dapat bigyan ng justice ng ating pamahalaan. Kaya panawagan namin kay BBM, ipasok na ang ICC. Yun. Para magkakaroon ng hustisya at kaliwanagan. Kasi kung wala naman tinatago o wala naman nalabag sa batas, bakit ba matatakot tayo, di ba? Yun nga po, dapat wala tayong ikatatakot kung sila naman ay walang ginawang masama, no? Dapat iharapin natin kasi buhay ng tao ang nawala sa atin. Ayan, panawagan natin ang ating mga dating mga supporter at mga sulit loyalista ng pamilya Marcos. Ano pong panawagan natin? Ayun, panawagan ko kahit hindi ka loyalista kung ano ka man, dapat suportahan natin ang pamahalaan. Igalang natin kung sino nakaluklok na presidente. Kasi ang paggalang at pag-respect natin ay pag-respect din natin sa ating bansa. Tama. So sa tingin mo mga ilang kuwan tayo ngayon?
na darating dito? Sa ngayon ay nakikita namin ay nasa 3,000 pa lang po kami ngayon. Siguro dahil maaga pa ay may darating pang iba. Ayun lang. So ma'am, ano naman po ang masasabi niyo doon sa mga tao na nagbabato sa ating mahal na Pangulo na wala daw umano ginagawa ito sa Pilipinas? Ayun po, sa lahat mga nagsasabi na walang ginagawa ang presidente, manood ho kayo ng lahat ng balita tungkol sa ating bansa, lalo-lalo na sa ating presidente. At napakarami pong ginagawa ng ating presidente, kaya hindi po siya pumapatol sa lahat ng batikos ng binabato sa kanya. So napanood niyo po ba yung hearing kay Bato de la Rosa, ma'am? Yes po, napanood ko po yung kay Sir Bato. Dapat po ay wag siyang maging kung sino man yung pinapanigan niya, dahil tayong mamamayan ang nagbibigay ng mga taxes, dapat kumampi siya sa ating mga mamayang Pilipino, hindi kung kanino man. Tama. So, may panawagan po ba kayo sa ating mga kababayan na ngayon ay mga nanonood ngayon, live na live? May panawagan po ba kayo sa kanila? Opo, alam niyo po ba, dapat po magkaisa tayo at sama-sama tayo. Kung ano po ang administrasyon na meron tayo, suportahan natin dahil ito ang panimula ng ating pagbabago ng ating bagong Pilipinas. So, ano naman po ang masasabi niyo sa patuloy na paninira na ginagawa ngayon ni Maharlika, ay PBBM? Ito lang panawagan ko kay Maharlika. Hello Maharlika. Ngayon po, si Maharlika po ay hindi rin natin siya masisisi kung ano po yung gusto niyang iparating sa ating masang Pilipino. Pero ang paninira at paninira sa tao ay hindi maganda. Dapat nga, bilang isang Pilipina ka, dapat suportahan mo kung anong meron tayong administrasyon na huwag tayong mag-aaway at magkawatak-watak ang ating mga Pilipino. Pero kayo po ba naniniwala na may kumukumpas kay Maharlika kaya ganun ang ginagawa niya sa paninira sa ating presidente, sa First Family at the same time sa gobyerno natin? Siyempre naman po, kung ikaw ay nasa Amerika, bakit po lahat ng mga nangyayari sa Malacanang ay alam niya? Siyempre po may kumukumpas po sa kanya. So alam niyo po, wala pong tao na didikta sa'yo kung hindi nasa ating lipunan din o nasa ating gobyerno din ang nasa likod ni Maharlika. Pero naniniwala ba kayo ma'am o ano bang maaring dahilan kung bakit biglang-bigla, alam naman natin na dati naging ka-alay din ng ating Pangulo yan si Maharlika, tapos biglang-bigla po siyang bumaliktad? Ayan po ay nasa kanyang desisyon na yon, no? Yung pagbaliktad ni Maharlika. Kasi marami ang naiinganyo sa posisyon o sa pera dahil ang pera ay makapangyarihan. Yun lang po. So sa tingin nyo, kaya ang dahilan dahil nabanggit nyo po ang pera at posisyon, dahil hindi po sila nabigyan ng posisyon kaya sila biglang bumaliktad? Siguro meron pong ganong kaganapan na hindi sila nabigyan ng posisyon o na left behind sila ng Marcoses. Pero ang Marcoses kasi ay masyadong vigilant. Kung sino po ang totoong supporter nila ay doon sila. So sa makatuwid, nakita po ng administrasyon na to ang tunay na kulay nila kaya hindi sila binigyan ng pwesto? Siyempre, kasi kung ikaw ay loyal at supporter hanggang sa huli, katulad natin at katulad nyo, katulad namin, mula sa una hanggang huli ay nandito kami para kay BBM. Okay, maraming salamat po. Salamat po, salamat. Okay.